Sarah Point of View. Pagkatapos akong iwanan ni Jake sa opisina nito para umattend sa meeting, siya namang pagpasok ng dalawang babae na hindi ko kilala. Pero nagsimula na laitin ako. Bestie, bakit may squatter dito? Dinig kong tanong ng isang boses. Pinakinggan ko na mabuti ang boses nito, kung pamilyar sa akin. Pero hindi, tahimik lang ako na nakaupo sa couch, pero mahigpit ang hawak ko sa handle ng handbag ko. Hindi ko nga din alam, bestie. Baka naman nag-apply siyang cleaner? Marting sagot naman ng isa pang babae na may soft pero makinis na boses. Kung makapagsalita naman kayo, akala niyo ang gaganda niyo. Ang lamang niyo lang naman, yung yaman niyo na meron din naman siya. Mahabang litanya ng boses na medyo pamilyar sa akin. Oh, at sino ka naman? Paano-ano ka ba ng squatter na yan? Hindi ka naman mukhang gusgusin na kagaya niya para ipagtanggol mo siya. Marteng tanong ng babaeng nagtanong kung bakit may squatter dito. Kinagat ko ang gilid ng labi ko para pigilan ang sarili ko na lumaban dahil ayoko mapahiya si Jake sa mga empleyado nito. Hindi mahalaga kung sino ako. Ang hindi ko gusto, yung mga pinagsasabi niyo. Sagot nito at naramdaman ko na lang na may humawak na mahigpit sa braso ko. At kau naman, huwag kang duwag, nakakaawa ka. Pagkatapos itong sabihin yun, tuluyan ko nang hindi maramdaman ang presensya nito. Hay, buti naman umalis ng pakialamerang babae na yun. Akala mo naman maganda. Dinig ko ang marting sambit ng isa. True. So, squatter, anong ginagawa mo dito? Hindi ako sumagot sa tanong ng magkaibigan. Nanatili lang akong tahimik pero paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko ang sinabi ng babae na nagtanggol sa akin kanina. Baka naman bestie, boyfriend niya ang isa sa mga empleyado dito. This time, yung babae naman na may matinis na boses na nagtanong. Ew! Dinig ko mahinang sabi nito. Hindi siguro bestie, kasi kahit security guard, hindi siya papatulan eh. Nangiinsultong sabi nito at dinig ko ang sabay na pagtawa ng mga ito. Kunti na lang talagang pasensya na natitira sa akin, kaya naman pinipilit ko ang sarili ko na pakalmahin. Pero mukhang hindi kayang tumigil ng mga ito. Sasabihin mo nga, ano ang ginagawa ng isang squatter at bulag sa ganitong lugar? Marting tanong nito. Nakarinig ako na mahinang yabag, kaya inalerto ko ang sarili ko. Dahil ramdam ko na malapit lang sa akin ang dalawang to. Baka nandito siya para mamalimos, bestie. Dinig ko ng tanong nito. Fiancé ako na may-ari ng building na to. Fiancé? Si Jake Wasson? Anong tinira mo, Katol? Kahit nga sobrang yaman hindi nung pinatulan, ikaw pa kaya na squatter at may kapansanan? Stop dreaming, girl! Sambit nito na puno ng panguuyam. Bago tumawa ng tumawa na parang isang joke ang sinabi ko. Jake, nasan ka na ba? Sigaw ng isip ko habang nakaupo ako at tinatanggap ang bawat sasabihin ng mga babaeng ito. Habang nakaupo ako, narinig ko mahinang pagbukas ng pinto. Mukhang hindi narinig ng dalawang babae yun dahil patuloy ang mga ito sa pagtatawa. Hoy, ikaw babae! Dinig kong magkasabay na sigaw ng mga babae. Sobrang bilis ng pangyayari kanina lang ay 3 lang kami dito. The next thing I knew, dinig ko na ang sigaw ni Jake at ang mabilis na yabag ng pagtakbo. No! Kasabay din nun, naramdaman ko ang bagay na papalapit sa akin. Mabilis kong pinigilan to sa pamamagitan ng pagsangga dito. Mukha namang nagulat ito sa ginawa kong pagsalag dahil pansamantala itong hindi nakakilos. Ginamit kong pagkakataon yun para pigain ang kamay nito na hawak ko. For a moment, biglang pumasok sa isip ko ang sinabi ng babae kanina. Kaya naman nagkaroon ako ng lakas na loob na magsalita. Sino nagbigay sa'yo ng pahintulot na pagbuhatan ako ng kamay? Galit na tanong ko. At mula sa gilid ko, nakaramdam ako ng isa pang presensya. Kakabahan na sana ako pero nang humawak na sa bewang ko, alam ko na hindi ito isa sa mga babae, kundi si Jake ito. Get your hands off me, you squatter! Sigaw ng babae na hawak ko. Wala kang karapatan na saktan ako dahil hindi ikaw nagpo-provide ng mga kailangan ko. Pabatong binitawan ang kamay nito at halos maiyak naman yun nang tumama ito sa matigas na bagay. Aray! Nakakainis ka, malandi ka! Sabi nito. Pero nakarinig na lang ako ng malakas sa paghampas at ang pagpalahaw ng iyak ng babae na mananampal sana sa akin kanina. Get out of here! Bago ko kayo patapon! Malamig na utos ni Jake. Narinig kong papalayong hakbang at sigaw ng mga ito.
Hindi pa tayo tapos, malandi ka! Hiyang-hiya ako sa pinagsasabi ng dalawang babae. Salamat sa pagtatanggol sa akin, Han. At pasensya ka na kung nakipag-away ako dito sa opisina mo. Hindi mo kailangan na humingi ng sorry. Proud ako na lumalaban ka na ngayon. Nagugutom ka na ba? Tanong nito sa akin. Tumingala ako dito at pansamantalang nag-isip nang bigla nitong dinampian ang halikan labi ko. Tinugon ko ang halik nito pero kaagad din kaming naghiwalay sa isa't isa nang malakas na bumukas ang pinto ng opisina. Galit na napasigaw si J.K. Vic. Nanigas ako sa kinatatayuan ko dahil sa galit na ipinakita nito. Sorry sir, may tao po kasi sa labas, sinahanap po kayo. Nauutal na sambit nito. Jake? I said in a warning tone. Pasabihan sila, busy ako. At huwag ako istorbohin. Yun lang ang sinabi ni Jake. Saan tayo pupunta? May private room. Anong ginagawa natin dito? Kakain lang tayo. Siyempre, hindi kailangan ng abala. Kakain lang ba tayo? Ano pa ba ang gusto mong gawin? Jake, tingin ko nang maramdaman ang ginagawa nito. Are you okay? Malalim ang paghingang tanong ni Jake. Magkakasunod ako tumango. Jake, kinakabahang tawag ko dito sa kalaman na babasagin at maaaring masira ang pinagupuan nito sa akin. I was about to close my eyes to feel Jake. Pero nanlaki ang mga mata ko nang marinig ko ang boses na galit na galit. Ang husay! Ang husay niyo naman na gawin yan habang si Ramon hindi pa din nagigising. Galit na boses ni Amara ang narinig sa buong private room ni Jake. Nanigas ako sa kinahihigaan ko dahil sa pinaghalong hiya at takot. Jake? Ang landi mo, Sarah! Talaga? Sa lamesa? Hindi makapaniwalang tanong nito. Vic! Sigaw ni Jake na galit na galit. Biglang bumukas ang pinto at kasunod nun ay marami at mabilis na yabag. Hindi pa ako tapos sa'yo, Jake. Mga walang puso at ikaw, Sarah. Saka malandi. Puno ng pandidiri at galit na sigaw ni Amara. Saka ko lang na-realize ang sitwasyon ko. Nahihiyang nagmadali akong umupo. Jake, alisin niyo dito yan. Huwag nang hayaan na makapasok pa. And Vic, you disappointed me. Bitawan niyo ako. Hindi niyo ako kailangan nakalagkarin, di ba? Hindi pa ako tapos sa'yo, Jake. Magbabayad ka sa ginawa mo kay Ramon. Jake? I'm sorry, hindi ko gusto na ipahiya ka. Sana hindi ka galit sa akin. I love you, Jake. Kaya kahit anong kahihiyan, kaya kong tanggapin para sa'yo. Ewan ko ba, martir na yata ako. I'm not gonna be ashamed of you. Kahit anong sitwasyon pa yan. Because I love you. Sino si Ramon? And what did you do to him? Okay lang kung hindi mo gustong sagutin. Sambit ko para sa ikapapanatag nito. Kahit ang totoo, I'm dying to know the truth about what happened to this Ramon guy. And what is this guy's relationship to Ate Amara? At bakit gano'n na lang ang galit ni Ate Amara kay Jake dahil sa ginawa nito kay Ramon? At higit sa lahat, kung ano ang ginawa ni Jake kay Ramon. Ramones. Pigilang hininga ko habang hinihintay ko na matapos ang sasabihin nito. Pero hindi ito natuloy nang may biglang sumingit. Sir Jake, safe na po na lumabas. Let's go home. Huwag ka mag-alala sa mga nangyari ngayon dahil sila Vasquez na ang bahala. Monotone na sambit ni Jake at inakay ako palabas ng private room nito. Pinakawalan ko ang pinipigil kong hininga at habang naglalakad kami, hawak nito ang kamay ko. Saka ko lang na-realize na hindi ko pa pala lubusang kilala si Jake. Sino ka ba talaga, Jake? Tanong ng isipan ko. Third person point of view. Alam ni Jake na kahit anumang oras ay magtatanong na si Sarah. Pero ang hindi niya na-expect na ganito kaaga. Sino si Ramon at anong ginawa mo sa kanya? Tanong ni Sarah kay Jake gamit ang seryosong boses. Hindi alam ni Jake kung ano ang gagawin. He was tempted to tell her the truth, pero may pumipigil sa kanya na magsabi ng totoo. Dahil maaaring mabunyag ang ginawa ng kapatid niya. Okay lang kung hindi mo gustong sagutin ang tanong ko. Muli ay sambit ni Sarah. Jake looked at Sarah, and he can see in her face that she's dying to know who Ramon is. Napabuntong hininga si Jake, at handa na sanang sabihin dito ang totoo. Ramon is... Panimula ni Jake pero kaagad yung naputol nang may sumingit sa pag-uusap nila. Sir Jake, safe na pong lumabas. Singit ni Vasquez. Let's go home. Huwag ka na mag-alala sa mga nangyari ngayon, dahil sila Vasquez nang bahala.
Habang naglalakad ang magkasintahan palabas ng opisina, napansin ni Jake ang pananahimik nito at parang hesitant itong sumama dito. Nang makarating sila ng sasakyan, hindi na nakatiis si Jake. "Are we good?" Pansamantalang hindi kumibo si Sarah. Pinag-iisipan kasi nito kung tama ba ang itatanong niya sa nobyo. "Sino si Ramon? At bakit galit na galit sa'yo si Amara?" Seryosong tanong ng dalaga. Nagpakawala ng buntong hininga si Jake at nakaramdam ng konting inis dahil sa pagiging makulit ng nobya. "Why? Bakit ganun lang kagustuhan mo na makilala si Ramon at malaman ko anong ginawa ko sa kanya? Ngayon ko lang kasi na-realize na hindi pa pala kita tuluyan na kilala. Naisip ko tuloy kung okay ba nagpakasal tayo. Gayong wala tayong alam sa isa't isa." Parang sumabog sa pandinig ni Jake ang sagot ni Sarah. Nanginginig na hinawakan ni Jake ang kamay ni Sarah pero nang magtama ang kamay ng dalawa, mabilis na inalis si Sarah to. "Answer me, Jake, o walang mangyayaring kasal." Puno ng pagbabanta na sabi ni Sarah. Tumulo ang malamig na pawis sa noo ni Jake. Sa isip nito ay ngayon lang siya natakot ng ganito at dahil pa yon sa isang babae. "Isang armado si Ramon at boyfriend siya ni Ate Amara mo," sagot ni Jake. Yun palang ang nasasabi ni Jake, magkakasunod ng napasinghap si Sarah. Nagulat si Sarah sa sinabi ni Jake, pero at the same time natuwa siya dahil nagsabi to ng totoo. "Pwede na ba tayo magpakasal ngayon?" Nakangiting tanong ni Jake. "Ngayon agad? Paano ang mga bisita at mga susuotin natin?" "Walang problema doon. Sa civil muna tayo magpakasal at sunod na lang ang church wedding." Larawan ng isang masayang magkasintahan si Jake at Sarah. Samantalang pagod na ibinagsak ni Amara ang sarili sa kamang kinahihigaan nang walang malay na si Ramon. "It's been 2 days. Bakit hindi ka pa nagigising?" Tanong ni Amara sa walang malay na katawan ng kasintahan. Tumulo ang masaganang luha sa mga mata nito habang nakatingin sa kisame. Mula nang itapo ng mga tauhan ni Jake ang katawan ng boyfriend, hindi pa ito nagigising. Binalingan ni Amara ang kasintahan. Hindi nito napigilan ang pagkuyom ng kamao sa nakikita niyang hirap ni Ramon. Larawan ng paghihirap ang itsura ni Ramon. Puno ito ng sugat at mga galos na unti-unti nang naghihilom. Naaawang niyakap ni Amara si Ramon habang sa isip nito, tinatapos na niya si Jake at Sarah. Bumukas ang pinto ng kwarto niya at nabungaran niya doon ang kanyang ina na masama ang tingin sa kasintahan niya. Alam ni Amara na hindi aprobado ng magulang niya ang pakikipagrelasyon niya kay Ramon. Pero wala itong magawa dahil malaki naging tulong nito sa mga problema namin. "Hanggang kailan ka ba magmumukmuk dyan?" Galit na tanong ng ina nito. Kaagad na sumama ang timpla ni Amara pagkarinig sa tanong ng mami niya. "Pwede ba, ma'am?" Singhal ni Amara pabalik. "Tumayo ka nga dyan. Planuhin natin ang gagawin natin pagtapos kay Jake." Madiin na utos ni Mara sa anak. Pero imbis na tumayo, pumikit pa ang dalaga at muling yumakap sa nobyo. Nabuhayan ng loob si Amara dahil sa sinabi ng ina. "What's the plan, mom?" Tanong ni Amara. "I heard na nitong linggo, magpapatransplant pa si Sarah." Panimula ni Mara. Pero hindi nito yun natapos dahil sa pagsingit ni Amara. "Nakahanap na pala ng doktor ang malandi na yon?" Matalim na tanong ni Amara. In her mind, nagpe-play na parang sirang plaka ang inabutan niyang tagpo. "Malandi?" Nagtatakang tanong ni Mara. Umiling si Mara. "Gagawin natin ang araw ng operasyon nito sa isang araw na hindi nila makakalimutan. May paghihiganti na kita, love." Kaagad na sumama ang mukha ni Mara pero hindi ito nagkomento. 7 in the evening at the Huason condominium. Pagod na ibinagsak ni Jake ang kanyang katawan sa tabi ng humahango sa asawa. Katatapos lang ng kasal nila sa City Hall ng Quezon City at dito kaagad sila dumiretso para sa kanilang honeymoon. "Kaya mo pa ba?" Nangaasar na tanong ni Jake. "You're a monster." Hindi makapaniwalang sabi ni Sarah. Napatigil si Jake sa sinabi ng asawa. Nakaisip tuloy ito ng magsabi dito. "Love, what if I'm really a monster? Pakakasalan mo ba ako?" "Kasal na tayo, bakit mo pa tinatanong sa akin yan? At isa pa, I love you for who you are. At kasama na lahat doon, your flaws and everything. You never cease to amaze me, love." Ang halik na kanina lang pinagsaluhan ay nagsilbing mitya para muling mag-init ang kanilang mga katawan.
Nakarinig ng pag-ugong si Sarah at lupaypay na bumagsak ang mga binti at likod nito sa kama nang dahil sa pagod. Ano, kaya mo pa ba? Nangaasar na namang tanong ni Jake. Jake, Sarah said in a warning tone. Mukhang gusto na naman itong ulitin pero hindi na kaya ng katawan niya. Humalakhak si Jake. Mahal kita, Sarah. Sabi ni Jake habang pinapanood ang tulog na asawa. Kinabukasan, nagising si Sarah sa sobrang sakit ng katawan, lalo na ang kanyang balakang. Pinakiramdaman ni Sarah ang paligid habang bumababa sa kama. At nung matagumpay siyang nakababa, sinimulan niyang hanapin ang walking stick niya sa bedside table kung saan ito regular na iniiwan ni Jake. Nang makuha ang walking stick, naglakad siya papunta sa pinto at binukas niya yon para makalabas. Nang nasa kalahatian na siya ng baitang, ay may nadinig siya. Nagtatampo sila, tita, hindi mo daw sila inimbita. Kagad ang masayang pag-uusap. Yo bro, kasal ka na pala. Nabosese niya si Carlo kaya naman excited siyang bumaba. Para ibalita dito ang nangyaring kasal nang mapahinto siya dahil sa sunod na sinabi nito. Pinakasalan mo ang pinsan ko nang hindi sinasabi sa akin. Nagtatampong tanong ni Carlo. Natigilan si Sarah at napaisip. Sobrang dami nang nangyari na nakalimutan na niya ang sinabi ng mga ito noon na magpinsan sila ni Carlo. Paano kami naging magpinsan ni Carlo? Hindi nakatiis sa sabad niya nang makalapit siya sa mga ito. Nagkatingin na ng dalawa at sabay na namutla. In their mind, akala nila nakalimutan na nito ang bagay na yon. Halos batukan ni Jake si Carlo dahil sa kalokohan nito at kadaldalan. Napagkasunduan kasi ng mga ito na huwag mo lang sabihin ng totoo kay Sarah. Pagkayari na lang ng operation nito at humingi siya ng permiso dito kagabi na malugod nitong pinagbigyan. Pero ngayon mukhang mapipilitan silang sabihin dito ang totoo. Paano kami naging magpinsan ni Carlo? Hindi na ako nakatiis na tinanong ko na ang mga ito. Pero lumipas ang ilang minuto walang sumasagot. Nagsimula na din ako mapikon. Jake, Carlo, paano? Galit na buliyaw ko. Let's go to our room. Doon kaya explain sa'yo. Sagot ni Jake. Pagdating sa kwarto, naupo ako sa kama at matyagang naghintay sa pagdating nito. I had you investigated. Having me investigated, hindi na ako magtataka. Jake is a businessman, not to mention a powerful one. So it's easy for him to know everything. I'm sure you do. At anong mga nalaman mo? I found out that you are Tita Bella's daughter, my mom's best friend and Carla's aunt. So, our mother our best friend? Sabi ko sa isip ko. Kailan mo pa nalaman na hindi ako tunay na anak ni Mara at magpinsan kami ni Carlo? Muli ay seryosong tanong ko. Nung unang beses na nagtry ako na kuhain ka sa inyo. Sagot nito. That long? Inilihim mo sa akin ang bagay na to ng ganong katagal? I don't want to keep the secret from you kasi you deserve to know the truth. Pero sobrang daming nangyari and I just want to get you operated first so we could go to your mom together. Yes, I understand your concern. Pero sana pinagkatiwalaan mo ako. I want to go to my mom. What about your operation? We can delay that. I care about my mom, so let Carlo take me there. Kung ayaw mo ako samahan doon. Okay. After a minute of waiting, dumating si Carlo at inalalayan ako palabas ng kwarto. Dinig ko pa mga buntong hininga ni Jake. Kinapa akong kamay nito at nung matagumpay kong nahawakan, sobrang lamig nun. Nalulungkot ako kasi alam ko na kinakabahan at natatakot ito. 1 week. Babalik ako after 1 week. Nangingilid ang luha ko habang sinasabi ko dito ang pamamaalam ko. Promise? Tuluyan ang tumulo ang luha ko. I promise, you're my husband and I love you. Sabi ko. Habang nasa biyahe, tahimik akong umiiyak. Mukhang narindi na nga yata saan si Carlo. You know, Cas, kung iiyak ka lang, bakit hindi na lang kaya tayo bumalik? Unahin mo muna ang operation mo bago natin puntahan ang mga relatives natin. No, I want to know Mom first. I want to talk to her. Okay? Hindi siguradong sagot ni Carlo. Makalipas ang 1 oras na biyahe, huminto ang sinasakyan namin and I started feeling very anxious. Nandito na tayo, Carlo announced. Sana nandito si Jake. Sabi ko sa isipan ko. Bawat parte ng nilalakaran namin may mahinang nag-uusap.
Pakiramdam ko takot ang mga ito sa ingay. Mas lalo akong kinabahan. Ilang mura na ang nasigaw ko sa isipan ko hanggang sa huminto kami sa paglalakad. "Mom," Carlos said out loud, and I hear a shriek from a woman. "Oh my God, son, you're back!" "You must be Sarah, Bella's daughter?" Tanong ng babae. Her voice is soothing and calm. Tumango ako sa tanong nito. "Mom, stop it! You're embarrassing!" Speaking of her, where is she? Hindi ko may tago ang excitement ko just by hearing her name from the people she's related with. Pansamantalang nagkaroon ng katahimikan sa pagitan naming tatlo. I patiently waiting for their answer, especially Carlos' mom. Pero nanatiling tahimik ang mga ito. So I decided to ask again. "Where's my mom? I'm dying to talk to her." "Bella's dead, Sarah. Bella's dead, Sarah. She died in a car accident." Malungkot na sambit ng nanay ni Carlo. Pansamantala ako nabingi sa sinabi nito hanggang sa nanghina ako. At natagpo ko na lang sarili ko na nakasalampak sa tile floor habang umiiyak. "I'm sorry, Sarah. You knew? You knew that my mom died and yet you didn't tell me. Sabihin mo sa akin ngayon, alam ba ni Jake ang bagay na to? Mga sinungaling kayo, I hate you all!" Sigaw ko. Dali-dali akong tumayo at nagtatatakbo palabas ng bahay. Habang tumatakbo, ilang beses ako natisod. Akala ko safe na ako nung makalayo ako sa bahay nila Carlo. Pero mali, dahil hindi pamilyar sa akin ang lugar ng mga ito. Kaya naman nagulat ako at wala akong nagawa nang biglang may pumukpok sa ulo ko. At nawalan ako ng malay. Sino kaya ang may kagagawan kay Sarah? Ano naman kaya ang magiging desisyon nito kapag nalaman nito ang totoo?